Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magpagpalang umaga mga kapatid. Ako muli si Ana Teresa Alcas from CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programa Tinapay Mula sa Langit, ng pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matunghayan natin ang magandang balita sa Deuteronomy 19 verse 8 to 10. Ating pong basahin. Palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. Gagawin ito ng Panginoon ng inyong Diyos kung susundin ninyo mabuti ang lahat ng utos na inuutos ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumalawak na inyong lupain, magdagdag pa kayo ng 3 pangbayan na tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana, na hindi kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y dumako sa mikling panalangin. Aming Ama sa langit, Panginoon, dinadakil at sinasamba ka namin sa araw na ito. Kami po ay dumadalangin na kami po inyong patawarin sa mga kasalanan, sa isinilda at sa gawa. Galing din sa inyo nawa kami upang magkaroon kami ng pusong dalisay bago humarap po ngayong araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat blessing, guidance, protection, and mercy na pinagkakaloob po sa amin. Lord, we pray that may pong araw na ito na may kumilos ng inyong pong banal na espiritu at banal na dugo upang maging guide namin sa pag-aaral na ito ngayong araw. Lord God, dinadalangin namin ang bawat isa ay maging successful ngayong pong araw na ito sa bawat gawain nila sa buhay. Nawa ang inyong pong espiritu, ang inyong pong pangalan ang mapurihan ngayong pong araw na ito, Lord God. Samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang title po natin ngayon ay Appointment of Additional Cities of Refuge. Ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy 19 verse 8 to 10. Sabi po dito, ang provision ng Diyos ay para sa katarungan. Sa lumang tipan, ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw na utos para sa pagtatatag ng mga lungsod ng kanlungan. Ang layunin ng mga lungsod na ito ay upang protektahan ang sinumang hindi sinasadyang nakapatay ng tao mula sa agarang paghihiganti ng pamilya ng biktima. Ay isang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng mas maraming karahasan at manatili ang katarungan sa lipunan. Ipinapakita ng mga lungsod ng kanlungan ang pagkalinga ng Diyos sa bawat buhay, maging ito man ay ang nakapatay o ang biktima. Ang Diyos ay nagbibigay ng paraan upang tiyakin na ang bawat kaso ay maimbestigahan ng maayos at ang katarungan ay may tatupad ng hindi magiging sanhi ng higit pang kasalanan o dugo. Ang probisyong ito ay nagpapakita ng makatarungan ng Diyos at ang kanyang malasakit sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang bayan, mula sa kanilang espiritual na kalagayan hanggang sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay pagpapalawak ng teritoryo at pananagutan kung saan ating pong binasa sa verse 8 to 9. So ito po ay pinakako ng Diyos na palalawakin ang teritoryo ng Israel kung sila ay magiging masusunurin sa kanyang mga utos, at ang pagpapalawak ng lupain ay simbolo ng pagpapala at katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Subalit ang pagpapalang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pagtatatag ng karagdagang mga lungsod ng kanlungan ay kinakailangan upang maabot ang pangangailangan ng lumalaking populasyon at teritoryo. Pinapakita nito na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala at panibagong tungkulin. Ang mas malaking teritoryo ay nangangailangan ng mas maayos na sistema ng hustisya upang mapanatili ang kaayusan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang para sa personal na pagpapala, kundi pati na rin sa kabutihan ng buong bayan. Ang pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa kanyang mga utos ay mahalagang aspeto ng pamumuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa verse 10 naman po, ito po ay layunin na karagdagang mga lungsod, kung ito po ay nagpapalawak ng sakop ng ating Panginoong Diyos. Ang pangunahing layunin ng mga lungsod ng kanlungan ay upang maiwasan ang hindi makatarungang paghiganti at pagdanak ng inosenteng dugo sa lupain ng itinalaga ng Diyos. Ang pagdanak ng dugo ay hindi lamang kasalanan laban sa tao, kundi kasalanan din sa Diyos. Ito po ay
nagbibigay ng buhay. Ang mga lungsod ng kanlungan ay nagsisilbing proteksyon para sa mga nakapatay ng hindi sinasadya at nasisigurado na makagkakaroon ng tamang pagsisiyasat at paglilitis. Ang ganitong sistema ay protekta hindi lamang sa nagkasala kundi sa buong komunidad upang mapanatili ang kaayusan at kabanalan ng lupain. Kapag pinayagan na ang paggiganti ng walang tamang pagsisiyasat, pag nagkakaroon ng siklo na karasan sa maaaring magsiresulta sa kawalan ng kaayusan. Ang mga lungsod ng kanlungan ay nasisigurado na ang hustisya ay hindi nagreresulta ng karagdagang kasalanan. Bilang konklusyon po natin mga kapatid, ito ay spiritual na aspeto. Ang mga lungsod ng kanlungan ay larawan ng Diyos bilang ating kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng ating pong Jesucristo or ating pong Lord, ang makakahanap ang tao ng kaligtasan mula sa hatol ng kasalanan. Ang mga lungsod ng kanlungan ay isang paunang larawan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus na nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan para sa lahat ng humaharap sa Kanya, ang mga lungsod sa kanlungan ay nagtuturo ng kahalagahan ng katarungan, awa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bilang mga nanampalataya, tayo tinatawag na maging mga tagapagdala ng katarungan at pagpapala sa ating kapwa. Habang kinikilala si Kristo bilang ating kaligtasan mula sa kasalanan, ito po ay isipin natin na tayo po ay makasalanan ng mga tao at nandyan ang ating Panginoong Diyos na magbibigay ng kaligtasan po sa atin. Kaya mga kapatid, pinawa natin ang ating pong Panginoong Diyos na magbibigay po ng panibagong buhay sa atin. Sabi nga po sa awit 9 verse 9, ang Panginoon ay kanlungan ng mga naapi, matibay na tangkulan sa oras ng kaguluhan. So ang Diyos ay kanlungan at protektor ng mga nangangailangan. Ang mga lungsod ng kanlungan ay sumasalamin sa kanyang pagkatao bilang isang Diyos ng katarungan at awa. Sa parehong paraan, si Kristo ang ating kanlungan mula sa hatol ng kasalanan at bibigay ng kaligtasan sa mga lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming salamat po Ama sa mga aral na ito na itinuro niyo po at naging gabay namin sa pang-araw-araw po namin Panginoon na pamumuhay. Tinadalangin namin Panginoon ang mensahe na ito na about po Panginoon sa kaligtasan na nagmumula sa inyo. Naway matugunan namin at masumpungan namin ang inyong pong kaligtasan na nagmumula po sa inyo. Nawa Panginoon na inyong banal na dugo at banal na Espiritu ang bumalot sa bawat isa at maging kanlungan namin sa araw po at sa oras ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Salamang asamot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid.